Hey guys, andito ako ngayon sa Talisay. Ito yung mga kasama namin na pupunta ng Mount Panet. Pinipick up lang nila. So paalis na kami. So para nga pala dun sa hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Michael, aspiring travel content creator and motovlogger. Today pupunta tayo sa Mount Panet. This is my second time joining as a solo joiner on a group tour. Sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience, kung ano ba yung experience ko bilang solo joiner, and kung bakit ko nasabi na kahit minsan siguro kailangan yung subukan. Summer ngayon, sobrang init. Napakaganda ng panahon, kaya ang sarap lumabas. Pero parang ano, ang hirap magmotor pag ganito kainit. Pero nag-enjoy naman ako. And isa talaga to sa mga season na nilulook forward ko ang summer, kasi syempre pag summer dito ka lang nakakalabas and dito ka lang din nakakagala. Yung mainit magmotor pag ganito kabagal yung pacing namin. Dito kasi ako nakakonvoy sa sasakyan na nasa harap ko, kaya hindi ako pwedeng mauna, hindi din naman ako pwedeng mahuli. Andito na pala kami sa Labo. Meron pang ibang joiner na pipick upin. So pagkatapos ma-pick up ng ibang joiner dito, diretso na kami sa Mount Panet. Papakita ko sa inyo itong Mount Bagakay. Medyo malapit na tayo sa kanya. Yan ang Mount Bagakay dito sa Labo. Isa din yan dito sa mga bundok na inaakyat ng mga taga Camarines Norte. Madaming travel and tours agency na nag-o-offer ng hiking dyan. If interested kayo, madami kayong makikita sa Facebook. Hindi ko pa naakyat yan kasi ang gusto kong akyatin ay yung isa, yung Mount Labo. Unbearable yung init. Ganda oh. Kita nyo yan, puro nyugan saka rice field. Medyo pangit pa yung kalsada, ang dami pang ginagawa. Init, babad sa init yung pa ako. Dapat pala nagsapatos ako. Nakasandalis lang kasi ako ngayon kasi wala naman akong sapatos na pang hike. Pero siguro dapat kahit hindi pang hike na sapatos, kasi hindi naman masyadong hindi naman masyadong mahirap akyatin yun. Yung Mount Panet, yung bundok doon, yung maliit, yun lang yung destination natin. Yun, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Nasa campsite na kami. Dumating na din ibang mga kasama namin. Diyan sila nagbababa ng mga pagkain. Hello guys, gamit ko na ngayon yung Sony A7C to. Tinabi ko na yung action camera ko kasi gagamitin ko pa siya bukas. And gusto ko lang din share ulit yung isa pa sa mga dahilan kung bakit nag-enjoy ako bilang isang solo joiner is wala kang masyadong kailangan i-consider kundi ang sarili mo.
dahil kagaya mo lang din sila na gusto lang din mag-enjoy at i-capture yung moment. Tinan mo yung isa kong kasama nandun, nangangawil na. Doon sa malayo. Wala yata siyang nahuli. Doon. Nandun siya. Hindi ko alam kung mayroon siyang nahuling isda. Nagdala siya ng kawil and ng pain para matry yung gusto niya. So kapag solo joiner ka, parang ganyan lang. Solo lang kung anong trip mo, go lang. Pero siya meron siyang kasama. So, yan. Naglalakad na ako pabalik ng campsite natin. And check ko lang kung ano ng status doon. Kasi medyo nakakagutom na, kukuha na muna ako ng snack. Then siguro pabalik ako dito, maglalakad-lakad. Naiwan ko din kasi yung Ulanzi ko na parang selfie stick na ginagamit ko kapag nagbablog ako gamit itong Sony A7C2. Moo! Yan na ba? Ito pa. Papagitan natin sa dalawa ito. Tataas yata ibebend. Ayun na ba? Ha? Ah, siya ba? Hindi kasi naiintindihan. Pampatagal, hindi pampatulong. Hindi mo malakas ang ito dito. Yung sa inyo, set up nyo na. Madali lang kahit sa isang tayo. Isa pang dahilan kung bakit na-enjoy ko ang travel as a solo joiner is walang masyadong hassle, walang masyadong adjustment. Kasi minsan, di ba, pag may kasama ka na pala, tapos hindi mo kapares ng gusto o ng trip, minsan napipigilan mo ang sarili mo. And dahil doon, napipigilan mong i-enjoy yung vacation mo.
Kapag dumating na yung part na maghaharap-harap kayo, normally nangyayari ito kapag katapos nyong kumain, lalo na sa gabi. Walang pressure makipag-usap sa ibang tao. Kung di mo feel makipag-usap at gusto mo magpahinga na lang, pwede naman. Pero I think that is a good chance na meron kang makilalang ibang tao and makilala mo din yung sarili mo. Kasi merong part ng sarili mo or may mga marirealize ka na ibang bagay na makukuha mo lang kapag nakipag-usap ka sa ibang tao. Di ba nasanay na tayong iharap ang sarili natin nang may suot tayong maskara? Dahil natatakot tayo na mahusgahan at hindi matanggap ng society. Bakit hindi mo subukan kapag sumali ka sa solo joiner sa isang group tour na iharap ang totoong sarili mo? Ipakita mo kung paano ka makinig, kung paano ka makipag-usap. Gawin mo ito nang merong genuine intention na magkaroon ng connection sa tao na kausap mo. Iniisip ko na lang na makakalimutan din nila tayo. Pero syempre, wag ka pa din magpakita ng pangit na ugali. Yan din yung isa sa mga sinusubukan ko sa isang group tour as a solo joiner. Nakikipag-usap ako as a true person. Gusto kong ipakita yung totoong sarili ko. Gusto kong i-speak yung truth ko. Which na binabago ko yung normal na nakasanayan natin. Di ba kapag meron tayong hindi kilala or gusto nating mag-fit in kagaya ng ginagawa natin madalas araw-araw, hindi tayo nagpapakatotoo. Pakiramdam ko nagsusuot tayo ng maskara na para lang matanggap tayo ng ibang tao. So dito, sa ganitong group tour, pinapakita ko yung sarili ko, nagpapakatotoo ako. And kung ano man yung nasabi ko, kung paano man ako magsalita, hindi siya masyadong nag-iiwan ng bigat sa dibdib ko. Kasi kahit papano sa ibang pagkakataon is na nasabi kong nagpakatotoo ako. Yung mga bata. Iba pang natitirang dahilan ko kung bakit nag-i-enjoy ako bilang isang solo joiner and bakit sa tingin ko na kailangan yung subukan. No pressure, no drama. Just purely with yourself because walang pumipigil sa'yo. You can stay in a one nice place without worrying about others or the time you spend there and merong peace of mind. Kagaya nito, ako lang yung solong umakyat dito, wala akong kasama. And that is okay. Kasi kung meron akong kasama tapos hindi naman niya gustong umakyat ulit, wala nang gustong bumalik. Minsan, pag may mga ganong kasama, hindi ka na lang din ulit aakyat. Pero ako, since
solo joiner ako, wala akong kasama, pwede akong pumunta sa isang lugar, pwede akong bumalik, pwede kong gawin yung gusto ko, mag-video, mag-vlog, and walang pressure. You can just do whatever you want as a solo joiner. Pero ito din yung masasabi kong reminder para sa inyo as a solo joiner. Mahalaga bilang isang solo joiner and solo traveler na maingat ka, and dapat may awareness ka sa paligid mo para maiwasan ng aksidente and makaiwas na din sa masasamang tao. Palanuhin din ng maayos ang travel and maging handa ka sa pwedeng mangyari. Pinaka-importante sa lahat, manalangin ka upang ingatan ka sa paglalakbay mo. Pero kung meron kayo nitong isang taon na to, wala pa ding makakatalo sa travel na pagkasama mo yung taong gusto mo at mahal mo. Hindi nun matutumbasan yung enjoyment na nararanasan mo bilang isang solo joiner sa isang group tour or as a solo traveler. Kung meron kang taong espesyal na makakasama mo sa mga travel mo, mas masaya yun kumpara dito. And kung meron kang taong ganun, ingatan mo siya and lagi kayong mag-iingat sa biyahe, and sana magkaroon pa kayo ng madaming travel. Yun lang, and good luck sa inyo, and good luck sa mga susunod na travel ko and sa travel nyo. And kung nag-enjoy kayo sa experience o sa video na to, like and subscribe na din para makatulong sa channel ko. So, kita-kits na lang tayo sa susunod na upload ko. Bye guys!